Jesus. Thank you, Lord. Kinamo sa atong subong aga. Amen. Biskan walang taga Isabela, karon magkita. Pero si Jesus nagpadalagit sa mga tao nga pwede makapamantik sa iyang pulong sa subong aga. Kag nalipay kami makita nga amon nga mga kabataan sa kamingawan, baka na sila. Officer amon sa amon CBC, Kamingawan Bible Class 2026. Ang iban nga mga girls na pierde kinag-promise sila kagapon, kagabi pala nag-chat na sila nga, no, I'm so sorry, I'm sad to say. Okay, may next pa man. So thank you Jesus, kanami sa atin nga mga testimonies, nag-prove lang si Jesus buhi sa aton kabuhi, no? At sige siya obra sa aton nga kabuhi. So buot silingon nga wala siya nagauntat bless sa kada isa sa aton, no? So wala siya untat nga nagapakamayo sa kada isa sa aton. Kung kisa kita man lang nagkakalipat, magpasalamat sa iya. Kisa kita lang nag-fail, magpasalamat sa iya. Pero mas maayo gid nga gina-acknowledge nato ng iya nga kaayo. No, it's always good to appreciate sa kaayo sa Dios. Amen. Kay siling dira sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. So deserve gid sang Dios nga pasalamatan ta siya. Ibayatag ta siyang tanan nga glory. I-acknowledge nato ng tanan nga blessings nga gina-enjoy naton sa aton kabuhi. No, ang tanan nga butang nga gina-enjoy naton halin sa iya. Ang tanan nga makita naton diri sa church halin sa iya. Hindi niya ginapanagiya sa isa lang ka tao. Kanami sa aton nga speakers gid gyapon. Thank you Brother Ricky for sharing your blessing. Kay kanami na, ako yung ginalatiwat ko ginaya, gusto ko manamiyan ko. Kung may sundaan ka ng kakao ko bala, nga manamiyan ko, hindi kita mo touch namin mo, ano naman. So, thank you sa another blessing. January pa lang, so dapat mas ipataas ang mga blessing, mas i-acknowledge natin ang mga blessing compare sa mga negative na mga kakapoy, mga problema. So, mas dako ang Diyos natin. Amen. Thank you, Jesus. So, today is going to be a long day. May Isabela kita karon, no? So, let's just pray nga ang Diyos mag-sustain sa aton nga kusog. Kakabay pa, safe lang karon ang aton nga biyahe paadto sa Isabela. And let's pray na ang Diyos mag-move dito karon sa Isabela, that He will touch the hearts of the people in Isabela. And also for the outpouring of the Holy Ghost dito, kay Deriman, no? Kaya may adik kita mga empty vessels. So sila ni Ken ginaliwat-liwat. Kung nagkarmiliwat, remind sila nga kung gusto niyo mag-receive Holy Ghost during worship. So, pwede ka makareceive mga kids, okay? So, muna nga natudlo natin sa atin nga Bible study. So, kadamo kita sa ubras, subong, no? Hindi lang subong sa mga sunod pa nga mga inadlaw, hindi na ni mag-untat. So, was buksay, talisay. May mga taga-talisay na tingnan sa sunod. So, ang umalis siya sa aton nga spiritual life, dapat hindi kita magpaluya-luya, hindi kita tamad-tamad, no? Kaya ang aton nga kabuhi, para sa ginputang mo daw, ang aton kabuhi, it's a spiritual race, no? Isa kapalumba. So dapat always kita naka-game face on. Yes. No? Always dapat
always kita ready. Ready to fight. Ready to win. You know? Ready to go. Kung bakadto kay ka ni Jesus sa isa ka lugar or sa may ginapaubra si Jesus sa aton. We are always ready. So, ang mula sa mga I just want to remind everyone kung paano kita magdalagan sa sining spiritual race with purpose, discipline, and focus. Bisan pa may mga distractions or may mga problema kita nga ginaatubang, may mga trials kita nga ginaatubang. So, buksan naton Bibles sa 1 Corinthians 9:24 to 27. 1 Corinthians 9:24 to 27. Kag tandaan naman Philippians 3:13 to 14. So let's all stand and let's read the Word of God. 1 Corinthians 9 verse 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So first, sa Philippians 3 verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So let's pray, everyone. Lord Jesus, thank you, Lord, sa sining aga. Thank you for blessing us throughout the week and for another chance, Lord, to worship you and to serve you and to listen to your word. Lord, we pray that you be with us today sa among service, nga ikaw mag-bless ang kada isa and everyone nga dili nga nag-aupod sa amon, nagadayaw ka nagasimba sa imo. Continue to guide us, Lord, through your word, nga ikaw dala sa amon sa husto nga lugar, kagabay pa nga nining ang mensahe mag-encourage sa amon na magpadayon alagad sa imo hasta sa imo nga pagbalik. So we give you all the glory, Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen. Will everybody say, praise the Lord? Praise the Lord. And thank you, Lord Jesus. Please take your seats. So ang atong message subong is entitled, Stay Focused on the Prize. Stay focused on the prize. So si Apostle Paul nagatudlo nga ang aton kabuhi as Christians hindi lang sa pagkadto sa simbahan kada Sunday, kundi kaangay ni siya sa isa ka palumba o isa ka race no nga kung natawon natin ang isa ka race mayroon na mga rules or patakaran kung paano magdaog. So sila sa ginbasa natin sa 1 Corinthians 9 verse 24, Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that you may obtain. So ang tanan kuno nga nag-intra sa palumba, nagadalagan. No? Ang tanan nagadalagan. Pero hindi tanan
nagataog. Hindi tanan ang nagataog. Isa lang gani kunong nagataog dira siling sa scripture, but one receiveth the prize. Ariya sa literal nga physical race, isa lang ang winner, no? So paano bala ang isa ka runner or ang isa ka athlete magdaog? So I believe kinahanglan mo sa focus na ginatawag. Amen? Focus. So for example, sa isa ka game, wala ka focus, no? Dahil ka malipat sa imo nga goal. Dahil ka malipat sa imo nga target. Dahil ka ma-distract sa ibang nga butang. No? Bisan gamay-gamay lang ang problema, ang imo atensyon, gakaagaw na yun. Pwede kang madula sa imo nga direksyon. Kaya pag-focus, ang muna ang nag-guide sa aton nga magtahak sang husto nga dalan. Na hindi kita malipat sang aton goal or sang aton nga objective nga nagadalagan kita. So wala kita nagadalagan sa sini nga spiritual race nga wala lang, no? Nga wala sang pakatuan, nga wala sang direksyon, nga wala kita nagadalagan, nga wala sang goal. Mayara kita ginatanaw sa punta. Mayara kita target. Amen? Amen. So isa pa gid ka-importante nga trait kung paano mangin madinalagon sa aton pagdalagan sa sini nga race is perseverance o ng pagpadayon. Hindi pag-untat. Bisan ginakapoy, bisan may mga obstacles, may mga balakid, bisan pa nag-level up man ng challenge, sa sige mo dalagan, nagabudlay man ang mga challenge or mga obstacles, no, kinanglan mo gigyapon magpadayon. So in other words, bisan budlay ang sitwasyon, bisan sakit ng tiil mo sa dalagan, padayon ka gigyapon kung gusto mo makalabot sa finish line. Kaya kung maguntat ka sa tunga, paano ka kalabot sa finish line? So wala ni sa untatanay. Kung gusto mo maangko ng reward na ginatigan na sa aton sa Diyos, wala untatanan. Matthew 24:13, nagka-familiar ni sa aton nga verse, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. He that shall endure unto the end. Kung sino lang ang magapadayon hasta sa katapusan, amo lang to ang maluwas. Kaya tandaan ka na kung sino ang nagapadayon. Endure po silingon may mga alatubangon ka nga kabudlayan. Kung pinanglan mo, suumon, tawag. Kagang prize nga ginatungod ni Paul is eternal life. Kabuhi nga wala sing katapusan. Nga upod ang Diyos, kalipay nga wala sang katapusan. Hindi dutanon, hindi kwarta, hindi fame, hindi comfort. Kaya ini nga mga butang niya, temporary lang. Pero ang langit niya, eternal. So munang premyo nga nagahulat sa aton sa punta. That's why kinahanglan din naton manimuha. Siling sa 1 Corinthians 9:25 sa next verse, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Ang tao nga ni kuno sa kalibutan nga nagatingwa gid, they strive for mastery. Kung silingon kinahata ginilang ilang pinaka the best.
para magsagad sila o para mag-excel sila. No, grabe gid ang ilang pagdisiplina sa ilang kagalingon para lang makakuha sang corruptible crown. Para lang sa medal, para lang sa trophy, no? Para maging sikat sa kalibutan or ma-recognize sa iba nga tao. Pero sila ni Paul ang ini nga butang temporary lang ini tanan. Ma-fade lang ni tanan, magkaladunod lang na tanan. Sino di may medal or trophy sa ila balay? No, kinayabukan lang. Ang iya nga glory nga ka-fade lang sa una mga pagkuha ng trophy. Dinatrapuan mo kay kada adlaw, no, oras-oras. Uy, nayabukan. Sino na nagtandog may fingerprint? Trapuan-wan. Pero pila naka simana, pila naka tuig ang naglabay. Why na? Ato na sa dinatuman. Ato na sa dalawang katre. No, why kakadula ang iyang glory. So kita nga mga Kristiyano, ang ato niya ginahandom is ang incorruptible crown. Corona nga wala kakadunot. So kung ang mga athletes gani or ang mga tao sa kalibutan nag-strive for mastery, so how much more kita nga mga Kristiyano? Kaya nga atong nga handom ang corona nga wala nagakaguba, wala nagakadunot. That's why sa siling a spiritual race, we also need to be temperate in all things. Kinanglan ka man, disiplinahon ang atong kaugalingon. Kontrolon ta ang atong mga desires. May mga desires kita nga hindi gusto. Kontrolon ta na. Kontrolon nato ng atong nga pag-usal sa atong nga time. Kontrolon nato ng mga words nga nagagwa sa atong baba. Kaga naton nga mga actions, kontrolon naton. In other words, hindi ta pwede ka paggusto. Paris na pala naka-training ka for a competition, kinanglan mo, disiplina. Kung may ginapreparan ka nga daw, kinanglan mo kinaya ibuhos dirang imong atensyon, imong akusog, imong pinsar, dira na tanan. No? Kay may handom ka nga magdaog, may handom ka, may goal ka nga makuha ang premyo. Sa 26, I therefore so run, not as uncertainly. Wala kita nagadalagan nga wala sang direksyon. Dapat ang aton kada niyo may purpose, may rason, may direksyon. Hindi pwede nga nagkapangabuhi lang kita din nga kamwat may lang. Nga kung ano lang da. Kung may pagkaon pas, okay. Kung wala, ditulog na lang ko eh. Kinanglan, kinaplanuhan mo, kinahungod sa aton nga pagpangabuhi. So we must be intentional sa kung paano kita mga buhi. Gusto mo convenience sa imong nga future, pangamudlayan mo ginayasubong. Hindi pwede nga gusto mo convenience, sabungin ang patawhay ka, good luck sa imo nga future. Kaya ikaw ginaang masuffer. No? Subong kong estudyante, study. Tuon ka gid. Kung mga estudyante ka mo, dapat eskwela gid, daso na ang nubya-nubya. Kung may sweldo na kamo nga nagbakal sa flowers sa next month. Kaya ang iba, wala na nga ni haluson ka, kaunon, mas story pa nga may flowers na okay. Grabe, din sila nagkuha. Wala pa maniubra. Kung estudyante, eskwela. Para sa bata ni Sister Leia,
nag-excel siya sa ilang eskwelahan, no? Nag-interest sa mga kompetisyon. Why man asa nag-champion siguro, Sister Basilisa, nga nagtulog lang sa gina-training, gina siya, Sister, no? Gina-preparahan, gina. Kuhaan na tutor sa private. May tutor, may coach, may Sa tuturo. IBS mo, mga So, kinanglan mo git nga, tutukan, kinanglan mo git tunan, no? Mapatudlo kasi iban kung hindi ka kabalo. Amo na nga may tutor, amo na nga may coach, amo na nga may trainer. So fight I, not as one that beateth the air. Kung wala ka kuno goal or direction, daw parehas lang nagasumbang ka sa hangin. Busilingon, gausik ka lang sa imo kusog. Daw ka pa nag-og ka sa alat. Ang tatlo nga, to. So hindi ka pag-usika ng atong nga energy sa mga wala, pulos, sa mga unproductive nga mga butang. Sa mga butang seemingly daw ka-harmless, nga daw wala ka man wala man problema, no? Hindi man makaano sa imo, pero nakaano gali sa imo sa punta. So mga butang hindi makapulig sa imo spiritual growth. No, hindi makadugang sa imo spiritual maturity. Sa 27, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway. Sila ni Paul, bisan ako nga nag-preach sa inyo, ginapaidalom ko ang kaugalingon ko sa ginahambal ko. Kung silingon, subject man ako, sining ginahambal ko sa inyo. Kag kinahanglan ko magdisiplinahon ang kaugalingon ko, kinahanglan ko man kontrolon ang akong kaugalingon, kag mag-focus sa goal, mag-focus sa finish line. So bisan si Paul nagahalong kay wala may maglapaw sa pulong sang Diyos. Wala may maglapaw sa Diyos. Na ikaw nagadala sa pulong, matiyang mo daw superior ka sa iban. Ikaw lang ang gingamit nga instrumento nga mahambal ang mensahe sa Diyos. Isa ka lang ang messenger. Pero hindi po silingon nga ikaw na ang hari. Kaya ginsugo ka lang isang hari. Kaya siling ni Apostle Paul, basi ako nag-preach lang ko sa inyo, pero ako pa mismo ang ma-disqualify. Ako pa mismo ang hindi kapasar, budlay. So, kanugon sa iya nga pagservisyo sa Diyos kung siya mismo gali ang hindi makabenepisyo sa gina-offer niyang kaluwasan. Lumayo ba si Apostle Paul, no? Na nag-admit na may posibilidad na makasala man siya. O kung mag-fail. Silingon, bisan pa mga leaders, bisan pa mga ministers, o bisan pang mga mature nga mga believers, posible gyapon nga makasala. So hindi na yung automatic nga nagdadugay kita sa church, ang tanan nga action susto na. Ang tanan nga desisyon susto na. Kasi sinulang ang husto sa aton, ang Diyos. That's why always kitang magkonsulta sa pulong sa Diyos. Mag-ukay sa Bible. Kung balangin na obra naton, naka-align pa sa will sa Diyos. Kay tanan kita subject sa Word of God. Bisan preacher, bisan pastor, bisan elders, bisan leaders. So hindi na yan pwedeng just follow what I say, but don't follow what I do. You have to walk your talk.
Kag isa pa, hindi ka magiging effective sa imo ministry, bisan ano ka pa kasagad, bisan ano ka pa katalentado, bisan may abilidad ka pa, kung lain ang makita sang tao sa imo kabuhi, sa ginahambal nimo. Kaya laban-laban gid kung lain ang imo ginaobra sa imo ginahambal, pangyamiran ka sa tao. No? Hindi sila magpati sa imo. Sabihin sila sa tao, mayo pa lang maghambal. No? Pero ang imo ginaobra, wala mo ginahambal, wala mo ginobra. Puros ng Bible. Ginawakal mo. Puro ka lang na post sa Facebook ng Bible, pero wala mo pangabuhi. Pwede kita dahil post Bible, hindi Bible. Pero dapat ipangabuhi lagi. Hindi kita mabalikan sang preach ta sa ibang tao. That's why it's very important to have integrity para patihan kita sa tao. Kaya kisabisan husto bang atong ginahambal, ang tao wala ka pamati, wala gana mamati sa aton. Kaya ikaw gani wala mo ginaobra ang imo ginawakal, ika nga, you cannot give what you don't have. That's why ang aton disiplina sa aton personal life, ang aton mismo kabuhi, amo ni ang naghahatag sa aton sang credibility sa ministry. So hindi lang ni applicable sa leaders or sa pastors, kay kita tanan in one way or another nag-minister kita sa ibang tao. So bantayan nato ng kawalingon naton kada isa sa aton na hindi kita matawag ng mga ipokrito. No, we have to live what we preach. Kaya ang sugo sa aton ang Great Commission, kung basahon mo sa NIV, ang Matthew 28:19, go and make disciples. Amo nang ubra naton tanan. So in other words, maglakat kita kag i-lead ta ang iban nga maging followers man ni Jesus. So paano kita maka-lead sa iban kung kita mismo hindi man kita faithful? Kung kita mismo hindi man kita consistent sa atong panimbahon? No, kung may valid reason siguro, maintindihan man na sa Diyos. Kaya ang Diyos, siya man lang makakita sa aton nga heart. Kaya may araman mga time din, no, nga pwede man lang kita kasimba, pero ang heart naton wala lang na magsimba. Ang heart naton ara sa ibang nga butang. No? Simba versus lagaw. Simba versus yagangyang. Simba versus tulog. Kag may ano sa una, simba versus kape. Oh. Dutayan pa mag-aawag ang kape. Kisa ka daogin. May dali mong Starbucks. Baka doon kape. Di ba? Panimbahon. So, kauluya. Para maintindihan natin nga ang value sang panimbahon, ang value sang pulong sang Diyos, hindi ta ma-compare sa amulan na balang mga butang, no? Mas valuable ang pulong sang Diyos. So kinahanglan ta, amo na ang kinahanglan ta, disiplina gid. No, kinahanglan ta gid focus kay din kita makadtuaw. Nung langit o kung impyerno. So ano ba na dapat ang atong priorities?
kung gusto ta magpalangit, then be faithful. Be committed. O kung may tsansa man lang makasimba, simba. Kung may tsansa man lang maka-prayer meeting, prayer meeting. Because God is watching our choices. So, paano kita maka-make disciples? Paano kita maka-produce more followers ni Jesus? Kung kita mismo hindi kita faithful. No? Kung kita mismo hindi kita committed, hindi kita totally committed kay Jesus. Siguro kung makadala kita sa tao, sa church, most likely mo man na klase ng follower kung ano kita. Mo man na aton nga ma-produce. No, gusto na pala maka-produce ang mga faithful ng mga followers ni Jesus. Then ikaw, kita una maging faithful, no, para may sundan sila. Or basi gusto ta mag-produce ang mga followers ng mga ulutasan man. No? Mga followers na mahuyang, maluya. Dahil lang, ay nagsakit akong kilay, hindi ko na magsimba. Ay nagsakit akong dead skin, not dead skin. Tanan na lang nga, rason nga, ano na tawag, sintimos. Sinintimos nga rason. Or kung gusto na magdalaman sa mga pabugtoy, no? Mga pag-anot, ano na tawag? So, amuman kita na kung ano kita, amuman na most likely ang atong na madala. Mga followers na on and off, gusto ta na. Mga followers na mga compromiser. Pwede malamit, pwede malam. So, siling sa 1 Corinthians 11 verse 1, be ye followers of me, even as I also am of Christ. In other words, follow me in the way I follow Jesus. Sundan niyo ko kay ako nagasunod man kay Jesus. So kung ano ka klase ng disciple or follower, ang mga nalaban-laban ang madala mo sa church. But not all the time. Kaya iya tao nga ready na gidya to harvest. Na ready na gidya o seryoso gidya sa pagpangita sa Diyos. So tandaan natin how we live our life, ang aton behavior, ang aton mga choices, they all contribute sa pag-fulfill natin sa aton ng mission, which is to make disciples. Amen. Silingan isa na basahan ko, your life is your best sermon. Your life is your best testimony. Because our actions speak louder than our words. Amen? Amen. Makadto kita sa Philippians 3 verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended. Sila ni Paul, mga kauturan, wala ko yung ginapinsan at naintindihan ko na ang tanan. Grabe si Apostle Paul, no? Gina-consider na great apostle to the Gentiles. Pero nagambal pa siya nga, hindi niya nabalaan ang tanan. No? Kadelikado nga nabalaan ta ng tanan. Kaya hindi na kita madugangan. No? Kaya kabalo ka na sa tanan, o hindi ka na magpamati sa iba, kaya ikaw ang nakabalo sa tanan. Pero si Apostle Paul nagasiling, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Nagasiling niya, wala ko nabalaan ang tanan, wala ko pa nabalaan ang tanan. Pero amo na ginobra ko, ginakalimtan ko ang mga butang nga nagligad na. Lubot silingon,
Kalimtan ta na ang aton mga failures sa past, ang aton mga sala sa una, ang mga regrets ta sa una. Kalimtan ta na to tanan. Kay ginpanas, kay kalimtan na to ganis ng Diyos. No? Even our past achievements na mo ko ni sa una. Blah 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 mo ko ni sa una. Blah 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 blah. Kilala ko ni Nicole. Sabi, pakilala ko sa siya. Kaya wala niya pa kung nakilala kung sinugid ko. So, holding on to the past can hinder spiritual progress. So, past is past. Amen? Yes. Stop living in what was. Instead, sinisigin basta na, let us reach forth unto those things which are before. Labuto nato ng mga butang nga ara sa atong unahan. Hindi ang mga natapos na. Kung sa palumba ka, wala sang athlete nga nagatlagan, patalikod. Gabalikid ang iyang ulo ara sa likod. Ang iyang pananaw pero may ara sa iyang dalan, ara sa iyang lane. Para hindi siya maglapaw sa iyang linya, para hindi siya makasandal kung may mga bato. Ara permi sa iyang goal. No? Para kabalo siya sa iyang direksyon kung diin siya pakadto. Pwede siya kalantaw sa iya palibot, sa igad, no? Maging mindful siya sa mga gakalatabo sa palibot kay para makalikaw siya kung may matumba sa itubang, makalikaw siya, no? Makalokso siya kung anong maging. No? Paris man sa driving, nga malantaw maging kinanglan sa imo palibot or sa imo side mirror. No? Pero hindi kaya galantaw sa side mirror all the time. Split second lang na maglantaw sa left and right nimo. Kaya kung malawigan nga wala kang nag-focus sa imong nga tubang, laban-laban din, aksidente. Kaya kinanglanta anticipation sila ito sa nanligad. Nga base magpundo gulpi ang arasin mo tubang, magliko gulpi ang arasin mo tubang, makalikaw ka, no? Or may magtabok gulpi, no? Nga tao man or sapat, makalikaw ka. So dapat may awareness kita sa atong nga palibot. Kaya kita bilang mga Kristiyano, kinanglan ka man anticipation. No? Sa atong kabuhi may mga problema ginaya nga maabot i-anticipate ka gid na. Nga hindi nga nagsugod na po alagad sa Diyos why na may problema. Kinanglan i-anticipate ta nga posible gidya nga may problema kita nga maabot. May mga pagtilaw ginaya, may mga tentasyon ginaya. Nga posible makapalayo sa aton sa Diyos. So dapat layo pa lang ano ito ni Moon, mga muyo kita, mga muyo, mga piyot na kita nga daan sa Diyos, magdepende na kita nga daan sa Diyos, kag magpadalong na kita sa iya nga pulong para kabalo kita sa atong ubrahon kung magabot ang nga sitwasyon nga hindi mayo. Para makalikaw kita sa aksidente, spiritual accident. Sa Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. I press. Siling sa iban, press the Lord. Press the God. Press God. So wala tayo ginatumbok ang Diyos, no? Wala tayo siya ginapress. It's, ano na sa? Praise the Lord. So, ano about silingon sang press?
So, press is to pursue intensely. Magpursigi. To strain forward. Magpanikasog. And to keep going despite difficulty. Magpadayon gid bisan may kabudlayan. So ang aton pagtuo kinahanglan ni gali effort. Active effort. Hindi ni pwede nga pagtuo naton passive. Na basta lang ako lang katuo lang ko sa Diyos okay, hindi ko na yan. Swear to God, mamatay, may pagtuo lang ito yan. Cross my heart. So kinahanglan mo ipursige, kinahanglan mo magpanikasog, kinahanglan mo ni ipakigbato. Kaya may mga pagtilaw, pakita nga alatubangon, may mga temptasyon, pakita nga kinahanglan i-overcome. Amen? Amen. Wala ni katapusan ang aton nga pag-press toward the mark. Sige-sige ni hasta malabot naton ang mark which is the finish line. For the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amo ning aton premyo, eternal reward. Amen. Kaluwasan. Kabuhi nga wala katapusan. Upod kay Jesus. Amen. Kabalo si Paul nga ang ini nga pagdalagan hindi ni mapos kay wala labot sa trials or sa mga temptasyon, may mga discouragements pa, may mga failures pa. So hindi ni hapos kag makapoy ini. That's why sila ni Paul, I press toward the mark. So ginatingwaan ni Paul kay kabalo siya sang reward na nagaulat sa iya. Kagkabalo siya nga ang iya effort, ang iya pagpaninguha, hindi masayang because the prize is beyond measure. So kita maninguha man kita, kag manimuha gid kita. Magseryoso sa pag-alagad sa Diyos. Kaysa lang ang kabuhi ta, kaysa lang si Jesus magpakamatay para sa aton kaluwasan. Hindi pwedeng mapakamatay siya liwat para sa mga wala nagsunod sa iya. So hindi na ni pagsayangon lang ini nga chance, no? Maginhatag sa aton sa Diyos. So let's stay focused on the prize. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So let's fix our eyes on Jesus. Amen. Amen. Kag kung mahimo likawan ta o kakso nato ng mga distractions, ang sala ng mga priorities, parehas ang kwarta, gusto mo gid mag-bilyonaryo, wala ka na simpo sa Diyos. Gusto mo fame, gusto mo ma-recognize sa bilog nga kalibutan. So kakson ka na ang mga sala nga mga priorities, ang mga distractions, sala nga relationships, mga hindi manami nga mga kalingawan, kag ang mga discouragements, no, hindi magpadala-dala sa mga discouragements. Don't allow it nga amo na ang magdikta sa imo kabuhi. Nga amo na ang magdikta sa imo mga desisyon. They are just distractions. So in other words, pasabad-sabad lang na. Ang mga siningling mga maayo, ang mga butang, even good things can sometimes become your idols. Kung ginaagaw nila ang lugar sa Diyos sa imo kabuhi. So ano ba ang kinahanglan naton likawan ng mga distractions?
Of course, ang pagpakasala, ang pag-compromise. So, tandaan ta ang atong pagka-Kristiyano, kabuhi na nagini. Ang atong pagka-apostolik, kabuhi na nagini. Wala na naging na sok-sok lang kung Sunday ang atong mga pagka-apostolik. Tapos pagbuha na dun sa church, hindi ka na apostolic. No? Pero literal na pagkatapos service, ginuubay ang pagka-apostolic. No? Pagkatapos service ato na shorts na. So reminder ni sa tanan, no? Hindi lang sa mga girls, ang aton holiness and modesty, hindi na niya costume lang, na ginasok-sok ka lang kung Sunday. This is our identity in Christ. So walungan ta nga, kung makita kita sa ibang tao, kung ano kita kung Sunday, amo man na sa ibang adlaw. Kung anong batasan ta kung Sunday, amo man ang batasan ta sa ibang adlaw. Kag ginaubratan ni hindi tungod din sugo kita. Ginaubratan ni tungod palangga ta si Jesus. Kag gusto ta siya i-please. Sa ato na kantabla na when anyone looks at me, let them see Jesus. Kung ano, kung may mga tao nga nagatulog sa aton, naka-remind sila sa Diyos, naka-remind sila kay Jesus. So munang tandaan ka na ginadala nato ng pangalan ni Jesus sa aton adlaw-adlaw nga pagpamabuhay. Hindi kita kapagusto lang sa atong actions and behaviors. Kaya kung si Paul kaya ginadisiplina niya ang iyak kaugalingon, all the more naging kita, no? Kinanglan ta disiplinahon ng aton ng mga kaugalingon, especially kadamo pa kita sang wala na balaan. And since damo pa kita wala na balaan, may posibilidad gid or ang tendency dako gid nga makasala pa kita, makaobra pa kita sa hindi amo, or kadamo pa kita sa mga kasawayan. Therefore, kadamo pa kita sa dapat natin baguhon sa atong kaugalingon samtang nag-aalagan kita sa Diyos. Kag kinahanglan natin baguhon para maghapos ang atong pagdalagan sa sitting a spiritual race. No, mga excess baggage na pangbilin tayo. Para hindi na tayo maglabot 40 years antes makalabot sa promised land. So let's keep our focus sa promised land. Let's keep our focus sa reward. Let's keep our focus sa rapture, sa adlaw na maubun natin si Jesus, sa lugar kung hindi na kita kabatsyag sakit, heartaches, disappointments, betrayals. No, gusto niyo na nga wala na kita problema sa pinakadlaw. So stay focused on the prize. Bisan pa kisa makasandal kita, no, bangon lang, hindi ka na mag-dwell sa iyong pagkadusmo. Kag hindi ka na magbalik sa sinaalagyan nga nasandaran mo. Bisan pa may mga times nga makapoy kita, padayon lang. Hindi lang ipagkaksang imo mata kay Jesus. Keep your eyes on Jesus. Kung hindi lang din mag-unta. Hindi kita mag-unta. Tandaan tayo na, never stop running. Kaya premyo, sigurado, makuha tayo sa punta. Mamulamin ang pinaka-key, ang pinaka-sekreto na, hindi kita mag-unta. Amen? So let us run this race. Let us run to win. Amen? So
Let's say thank you, Jesus. Praise the